Pag-usapan natin at bigyan natin ng opinion, analysis itong lately na sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi ko na papakita yung video at anumang statement niya dahil ito naman ay opinion channel. Bibigyan natin ng opinion yung kanyang sinasabi. Ano ba yun? Ang sinasabi niya, hindi na raw siya mag-i-endorso ng mga kandidato. Hindi ko alam kung makakatulong o makakasama sa mga kandidato ang pag-endorso ko sa kanila. Kaya pinag-iisipan ko yun ng maayos. Aba, papaano yan? Ibig sabihin, hindi niya tutulungan yung mga kandidato ng kanyang ama ni Pangulong Duterte. Di ba meron siyang PDP laban na mga senatorial candidate na naka-line up niya kung sino-sino? Kung totoo ang sinasabi ni Vice President na hindi siya mag-i-endorso, ay ibig sabihin walang pakinabang, hindi pakikinabangan ng mga kandidato ni Duterte ang pangalawang Pangulo. Ganun ba? Or sa isang banda, baka makakabuti pa. Kasi hindi pa naman natin sinabing guilty pero napakatindi po ng issue sa Office of the Vice President at Vice President mismo, pati nung siya ay Secretary ng Department of Health. Hindi ho malinaw until now kung paano ginamit niya yung malaking perang hinahanap sa kanya ng Kongreso. Yun ang dahilan kung bakit siya ay may kaso at meron, pwede siyang kasuhan at meron siyang impeachment na nakapile dyan po sa Kongreso. Betrayal of public trust dahil sa graft in corruption, panunuhol at di umano'y pagsisinungaling. Alam nyo, sa tagal ko na po sa industriya ng malayang pamamahayag, 3 dekadang mahigit na tayo sa broadcast. Mag-aapat na taon na ang ngayong buwang ito ng February bilang political blogger. Alam mo ang nag-i-endorso sa kandidato, pag maganda ang imahe, maganda ang record, walang kulay at walang bahid ng korupsyon at iba pa, nakakatulong sa kandidato. Pero pag ang mag-i-endorso ay punong-puno ng pagdududa sa katiwalian sa pera ng bayan at saka ang mga pagmumura, pagsasalita at iba pang mga yung pangkalahatan, pag-uugali ay hindi maganda sa publiko, hindi makakatulong yan sa kandidato. Kaya itong sinasabi ni Sara Duterte, malaking kung totoo na hindi siya mag-i-endorso, ay para sa akin ay tama lang. Dahil kawawa yung ma-endorso niya, baka matalo. Dahil nga yung kanyang image, ang kanyang kinasasangkutang iba-ibang kaso at controversial sa pera ay korupsyon ang pinag-uusapan dyan. 612 million yung hindi niya may paliwanag until now. Confidential fund at intelligence fund. Kaya nga ho, nagkakaroon ng mga rally dahil gusto na siyang i-impeach ng taong bayan. Dahil nga ho sa pera ng mamamayan ang pinag-uusapan dito. So, kung totoo na siya ay hindi na mag-i-endorso, mayroong positibo at negatibo yan sa mga kandidato ng administrasyon, ng kalaban ng administrasyon, yung kampo ni Duterte. At yun namang umaasa na kampo ni Duterte, na tatakbong senador at sa endorso ni Sara Duterte, ay malabo na. Kasi sabi, hindi rin siya mag-i-endorso. Pero ako sa totoo lang, kayong mga kandidato, kung gusto niyo manalo, magsumikap kayong, magsarili kayo ng kayod marino. Huwag kayong aasa dyan sa mga pinaniniwalaan yung politiko, tagilid. Ako naniniwala rin kahit si dating Pangulong Duterte ang mag-endorso, kahit si Sara Duterte ang mag-endorso sa inyo, mahirapan kayo. Kasi galit na yung taong bayan sa mag-amang Duterte. Hindi na maganda ang imahe sa taong bayan na mag-amang Duterte. Okay? Kaya kung nyo mapapansin ng isang araw, ano bang sinabi ni dating Pangulong Duterte doon sa kanyang pagharap doon sa kailang political party na nag-meeting ng isang araw, di ba? Parang umaapila siya. Dapat daw maging neutral, wala daw dayaan ang eleksyon. Bakit niya sinasabi yun? Bakit niya sinasabi? Hindi naman mandaraya itong gobyernong ito. Hindi naman ugali ni Pangulong Marcos ang mandaya. At higit sa lahat, baka kaya niya sinasabi, alam niya, mahina yung kanyang kandidato. Alam niya, hindi na ganong kalaki ang taga-suporta niya. Wala na yung Duterte Magic. Wala na yung Sara Magic. Kasi yung kanyang mga pinagsasabi at mga batikos kay Pangulong Marcos, kinagalit ng mamamayang Pilipino. Nagalit ang Marcos loyalists na sumuporta kay Sara noong eleksyon ng 2022.
Yung silent majority, nananahimik para sa magandang buhay, nagagalit na rin. Dahil nga ho sa mga batikos ng mga Duterte kay Pangulong Marcos. Kaya kung yung mapapansin ngayon, sumasagot na si Pangulong Marcos sa mga batikos sa kanya. At hindi biro ang kanyang mga sagot. Hindi siya nagmumura. Pero halata mong may galit at iba na yung mga statement. Kaya siguro ramdam na ni Duterte. Galit na si Pangulong Marcos. Kaya kung inyong magugunita doon sa kanilang meeting ng PDP Laban, malumanay na ang pagsalita ni Duterte. Wala ka nang murang narinig. Wala nang pang-iinsulto ka narinig. Ang kanya ay parang paawa na sana daw ay walang dayaan ang eleksyon. O di ba? Ramdam na niya. Nagalit na si Pangulong Marcos. Si Sara, iba naman ang ugali niya. Ngayon, kung balikan natin yung kanyang sinasabi, hindi siya mag-i-endorso, makakabuti yan para sa akin. Aking paniniwala. Although hindi ako kandidato. Dahil nga ho yung kanyang problema ay hindi biro. Baka makasira pa sa mga kandidatong tutulungan niya. Kasi graft in corruption, pag-uutos, ano ba yung kanyang ginawa? Napakabigat nun. Active threat yun. Hindi naman patapos yun. Kakasuhan nga siya Tapos na investigasyon ng NBI, nasa prosecutors na. Yung pwedeng kasong kaharapin ni Sara Duterte matapos siyang aminin in public, authentic yung kanyang press conference na sinabi niyang meron siyang inutusan para kuhanin ang buhay ni Pangulong Marcos, Lisa Araneta Marcos, First Lady, at Speaker of the House. So, di ba? Krimen yun, pag-uutos. Hindi biro yan. At hindi yan palalampasin. Dahil sinabi ng Pangulo na hindi niya palalampasin ang mga ganyan na sobrang pagmumura at pagbabanta. Kaya nga, nasa DOJ na kung ano ang kasong kapal, abangan natin. Kaya, ang aking pong opinion, analysis sa isyong ito, ang mga ginawa ng mga Duterte kay Pangulong Marcos ay napakalaki ng damage niyan sa kanilang mga kandidato. Dahil yung mga botanteng matitino sa buong Pilipinas at sa buong mundo, hindi nila makukumbinsi yan. Sila-sila na lang yan. Yung mga DS na talagang Duterte sila, kahit na anong mangyari, saradong isip nila, kakaunti na yan. Wala na yung 31 million or 32 million. Dahil yung 32 million nagpanalo kay Sara, karamihan doon Marcos supporters, Marcos loyalists. Dahil maganda pa ang relasyon nila noong 2022. Pero matapos na pagsisirain, personalin, atakehin si Pangulong Marcos at personalin ng iba pang mga issue, nawala na yon. Kaya ramdam nila. Baka feel ni Sara na pag silang endorso, matatalo ang kandidatong tutulungan niya. Alam yan. Alam mo, saywar yan Kunwari lang, ang pili ng mga yan, malalakas pa. Hindi. Alam ng mga Duterte, mahina na sila. Alam ng mga Duterte, nagalit na ang taong bayan sa kanya. At yung issue ng korupsyon tungkol doon sa 612 million, hindi yun mabubura hanggat di napapaliwanag. Tandaan nyo. Kasi ang taong bayan na may-ari ng pera, hindi yan magsasawa na maghanap kung saan napunta ang pera nila. At hindi yan maniniwalang ganun-ganun lang yan. Dahil lehitimo ang pagtatanong, lehitimo ang issue, pero hindi na ipaliwanag ng mabuti, kaya yan may epekto sa eleksyon. May epekto yan sa kanilang galawang pampolitika. Simple lang ang gagawin ng taong bayan, galit sa kanila dahil sa kanilang mga ginawa. Ang hindi iboto sila at hindi rin iboto ang kanilang kandidato o sino ang kanilang tutulungan ni endorso. Tandaan nyo yan. Iba na ang botante ngayon. Please like, share sa ating pong mga kababayan ang video ito na pinag-uusapan natin dito po sa Mike Abe Opinions at yung mga video ko rin dun po sa MA Pinoy TV. 2 channel po ang ating pinagsasamahan. Yo! What's up mga tropa pips? Yan, napakagandang video ni Sir Mike Abe. Dagdagan ko yung kanyang opinion. Ito po. Naisip ko lang. Alam nyo, bagsak na ang kumbagay kumpiyansa sa sarili nitong si Sara Duterte. Bakit? Kasi kung hindi po bagsak ang kanyang kumpiyansa o tiwala niya sa kanyang sarili, malakas ang kanyang loob na i-promote at ipanawagan sa taong bayan na iboto ang kanilang mga kandidato sa pagkasenador, katulad ng ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga senatoriables.
Pero bakit hindi ito kayang gawin ni Sara Duterte? Kasi alam niya, wasak na siya sa taong bayan. Nakita na, nabuking na at alam na ng taong bayan kung sino talaga ang kurakot, ang may ginagawang kabulastugan, at kung sino ang talagang naglulustay sa pera ng taong bayan. Yan ang nakita natin dito na dahilan. Kaya po itong si Sara Duterte ay hindi po magpo-promote ng kanyang kandidato kasi talagang magiging isang malaking setback po ito. At baka wala pang bumoto doon sa kanyang i-endorso. Pero sa totoo lang, kahit wag nang mag-endorso si Sara Duterte, alam naman na po ng taong bayan kung sino po ang mga kandidato ni Digong. At nako, itong mga kandidato ni Digong na ito, lalo na yan si Kibulok, sirang-sira sa taong bayan yan. Alam naman nating lahat na itong si Kibulok ay nabubulok po sa kulungan ngayon dahil po sa kanyang mga matitinding kaso. Nabubulok po ngayon sa kulungan kasi nga po, saan ka ba naman nakakita? Ito po yung mga senatoriables ni Digong. Ito yun, mga senatoriables ni Digong. Si Kibulok, si Bongo, si Bato, si Marcoleta, si JB Hinlo, hindi ko kilala, Raul Lambino, hindi ko kilala, si Philip Salvador at si Jimmy Bondoc. Etong mga to, bukod sa mga pro-Chekwa ito, ito pong mga to ay kumakandidato para lamang po maipanalo ang laban ng pamilya Duterte sa Pilipinas. Sila po ay kumakandidato sa pagkasenador para po maprotektahan ang interes ni Digong, ang kapakanan ni Sara Duterte sa 2028 at syempre, 'di ba? Para mapanatili po sa pwesto kapangyarihan ang mga Duterte na syempre sila rin ang aani in the near future. Katulad nito, etong si Kibulok na alam naman natin na napakabigat po ng kaso na kinakaharap, human trafficking, may rape, may mga marami siyang kaso kaya 'di ba ilang beses nga ito nga nag-file ng kagustuhan na makapagpiyansa pero hindi po pinapayagan kasi nga po mabigat ang mga ebidensya. Hindi porke sinabing no bail ay no bail talaga ang isang kaso at meron pong pagkakataon na nakakapagpiyansa po ang mga akusado. Nakakapagpiyansa sila kapag hindi po umattend ng hearing ang kanilang mga complainant or nahihinaan sa ebidensya ang korte. Pero dito sa sitwasyon ni Kibulok, bukod sa ito po ay nagtago nung hinahanap po ito ni General Torres sa loob po ng KOJC, ang mga complainant po nito ay aktibo. At ang mga ebidensya po laban dito sa tao na ito ay talaga namang malakas. Kaya po kahit na ito ay may utak kriminal, talaga pong kumakandidato para nga naman, 'di ba? Syempre, mahawakan niya ang isang pinakamataas na pwesto sa ating bansa para nga naman na maabsuelto siya at kumbaga ipakita niya sa taong bayan na siya po ay minamahal pa rin ng mga Pilipino kahit na siya ay maraming kaso pero hindi po yan uubra. At etong si Bongo at si Bato tutang-tuta naman talaga to ni Digong at hindi po karapat-dapat na magkaroon ng mga ganitong senador sa ating Senado dahil nga po ang interest po nito ay hindi po interest ng taong bayan ang kanilang inuuna o ang kanila pong priority. Ang interest po ni Digong at ang interest po ng kanilang mga kaalyado sa politika ang kanilang primary na priority. Etong si Marcoleta, hinangaan noong panahon ng ABS-CBN issue, yun pala ay tuta lang to ni Digong. Si Hinlo at si Lambino hindi natin kilala, hindi natin ganong dinigyan. Si Philip Salvador na magiging masahol pa, malala pa kay Robin Padilla. Dahil etong si Robin Padilla ay meron pong coach or meron po siyang kodigo doon po sa Senado habang siya po ay nakikipagdebate.
Nakita natin na ang ilan sa mga senador diyan, meron po silang mga hawak na papeles pero ito po ay mga reference lamang at ito po ay kumbaga yung sineshare sa screen ng Senado. Ngayon, si Robin Padilla, nakita natin na ito ay bukod sa ito ay may kodigo na at meron pang coach, meron pang yung tinatawag nga doon niyang baterya o yung kumbaga nagkakarga sa kanya ng information doon sa tabi niya. Mabuti pa yata yung coach niya at mga tao na nasa paligid niya na gumagawa ng kodigo niya, ang gawin na lang nating senador, di ba? Kasi mukhang mas marunong pa yon kaya Robin Padilla, dahil si Robin Padilla lang naman talaga ay ang meron lang ito ay ang kasikatan. Pero kung utak para maging senador ay malayong malayo po ito ng milya-milya kahit kay Manny Pacquiao. Kahit kay Lito Lapid. Kumbaga kung ang pag-uusapan natin sa pagkasenador, kunwari Miriam Defensor Santiago. Si Miriam Defensor Santiago maihahalin tulad natin sa elepante. Kung palakihan lang, palawakan ng karanasan at patalinuhan, elepante. Pinakamalaking elepante. Si Miriam Defensor Santiago. Si Robin Padilla, mailahilin tulad natin to sa surot. Ganun po kaliit ang isang Robin Padilla para sa akin nung nakita ko po na siya ay nakikipagdebate kaya Coco Pimentel at tingin ko kung ang kadebate niya diyan si Miriam Defensor Santiago, baka layasan siya ni Miriam Defensor Santiago kasi ang layo ng mga kanyang pinagsasabi at may binabasa na mali-mali pa din ang mga tinuturan niya doon sa sa Senado. Kaya eto pa si Jimmy Bondoc, pinakahuli si Jimmy Bondoc, kumanta ka na lang. Yun na lang masasabi ko, wag mo nang dagdagan ng mga pulpul na senador sa Senado. Kumanta ka na lang, mabuti pa kumanta ka. Pero congratulations kasi kinasal siya. Okay yun, pag sa personal na buhay, yung mga kanta mong Let Me Be The One, isa yan sa mga naging paborito ko noong ako ay nang liligaw. Let me be the one to break it up. To make it bad, to make excuses. Ay, mga panahon na ako kabataan ko nanliligaw, umiibig, mabobroken, magbe-break up. Ay, yung mga magagandang kante. Idol kita sa pagka-singer mo, pero sa pagiging politiko, wag mo nang dagdagan ng isang Robin Padilla. Baka maging masahol ka pa kay Robin Padilla. So, ngayon po, dito po sa lahat ng ito, actually, ito, 8 lang to, pero meron pang Willie Revillame, meron pang ilan pa na mga naninikluhod at dumidila sa tumbong ni Digong para po sila ay gawing senatorial candidate o i-endorso ni Digong. Kahit hindi na sila i-endorso ni Sara Duterte, dito pa lang sa inendorso ka ng isang tao na meron pong matinding kaso sa ICC at nag-utos para po manggurgur ng nasa 30,000 na mga kababayan natin na mga mahihirap, walang drug lord na naipakulong. Si Michael Yang ay pinrotektahan, ang Parmali ay hindi po pinapaimbestigahan o pinipigil ang investigasyon, hindi pinapa-attend ng mga sangkot sa Parmali anomaly. Di ba doon pa lang po sirang-sira na tong 8 to. Diba? Kaya nga ngayon si Digong nakikiusap na gusto niya daw sana ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay ipatupad ang patas na eleksyon. Huwag ka nang makiusap, Digong, dahil ang ating Pangulong Bongbong Marcos patas na tao to. Bawal kay PBBM ang kurakot, ang walang hiya, at ang hindi po nagseserbisyo ng tama sa taong bayan. Si PBBM ang isa sa mga presidente na patas. Nakita nyo naman, nasangkot si Vic Rodriguez sa isang kaguluhan patungkol po sa pag-import ng asukal at yung sinatawag na appointment for sale. Di ba po ginawa ni PBBM? Sinibak niya itong mga tao na ito.
Lahat ng mga nagsilbi kay PBBM na hindi po maayos ang ginagawang trabaho, sinisibak. Kasi ang gusto ni PBBM, hindi nasasayang ang pasahod ng taong bayan sa kanyang mga ina-appoint. Ngayon, yung pakiusap ni Digong na sana day maging pata si PBBM, yan po ay prelude sa papalabas nila na issue pag po natapos na ang eleksyon. At ano yung issue na yon? Ang issue na yon, ang sasabihin nila ay nagkaroon po ng malawakang dayaan. Tandaan ninyo, itong aking vlog na ito, anong date ngayon? February 4, 2:21 ng umaga. 2:21 ng umaga ko po ito ni-record. Tandaan nyo po itong sinasabi ko. Pagkatapos ng 2025 May election, ang sasabihin po ng mga DDEBs, meron pong dayaan, dinaya sila, kaya po natalo o na 8 diretso sa inidoro ang mga kandidato nitong si Digong. So history repeat itself. Nung pong panahon ng 2019 election, inotso diretso sa inidoro po ng grupo ni Digong ang mga kandidato ng Liberal Party. So, ngayon po, posibleng mangyari yan sa panahon ng midterm election ng 2025. At kumbaga parang karma is alam niyo na yon, di ba? Karma knows what you did last 2019 midterm election. Kaya ngayong 2025 election, maaari po na talagang walang manalo na kandidato etong si Digong dahil po sirang-sira na sila sa taong bayan. Kahit hindi na mag-endorso si Sara, sigurado ko ay talagang sirang-sira po sa mga Pilipino ang kandidato ni Digong dahil po alam na ng mga Pilipino, ibinaon tayo ni Digong sa utang, napakalaking utang, 7 trilyon. Lahat ng utang ng mga naunang presidente magmula kay Emilio Aguinaldo hanggang kay Pinoy, dinoble ni Digong sa loob lamang ng 6 na taon. Sumunod tayo po ay winalanghiya, tinakot, para po ang makinabang sa kanyang ginagawang laban kontra sa illegal na pulburon ay ang kanyang mga alipores at kanyang mga kaalyado. Yung mga Chekwa, at pinamigay po ang West Philippine Sea, pinaubaya, hindi pinaglaban at hindi po niya tinayuan ang issue ng West Philippine Sea. Alam na yan ng mga Pilipino. Alam na rin po ng mga Pilipino na ang Pogo po ay pinapasok ni Digong para sila po ang kumita, hindi po ang ating gobyerno. Dahil ang Pogo po ay napakalaki ng mga hindi nabayaran tax sa gobyerno natin. Pero patuloy ang pagtabo ng pera ng mga politiko na pumuprotekta sa Pogo. Shoutout kay Harry Roque. Tapos, bukod pa po dyan sa mga issue na sinabi ko na yan, yung tinatawag natin noon na Tatay Digong, na akala natin tatay talaga natin. Akala natin may gininto ang puso at meron talagang pagmamahal sa mga Pilipino. Yun pala, ang kakampihan lang ay ang mga Chekwa. So lahat po ng mga kandidato na ito ay pro-Chekwa. Boboto ka ba ng mga kandidato na wala pong ibang inisip kung hindi ang maging kakampi ng Chekwa? Protektahan ang interes ng mga Chekwa dito sa ating bansa. Diba? So, kapag bumoto ka ng mga pro-Chekwa na kandidato, ay para mo na ring sinabi na ikaw ay hindi makabayan at ikaw ay hindi makapilipino. Dahil ang mga Chekwa, ang ginagawa po tayo ay hinaharas, binubuli sa West Philippine Sea dahil nga po sa gentleman's agreement nitong si Digong. Yun ang nagpalala. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Subscribe and comment below your opinions. And syempre, wag na wag po ninyong kakalimutan, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Paki-support nyo po si Sir Mike Abe, ang isa sa mga komentarista, sa mga broadcaster at vlogger na talaga namang nakikita natin na meron po siyang gininto ang puso para sa mga Pilipino. At ang ginagawa po niya ay para po
mabuksan ang kaisipan nating lahat na ang mga tunay na nagseserbisyo ay ang nasa gobyerno at ang tunay na nagwawalang hiya ay yung mga dating nakaupo sa pwesto. So yun lamang po. Maraming salamat Sir Mike Abe sa iyong napakagandang video. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, mga tropa pips namin ni Sir Mike Abe. Ingat po kayo, Momo Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Maraming salamat po sa mainit niyong pagtanggap sa mga reaction video ko dito kay Sir Mike Abe. Salamat po.